Nagbabalik po muli ang inyong lingkod at nagbabalita ng mga balitang dapat nating malaman dito sa ating bansa. Ito ang Balitang Pambansa. Atin ngang matutunghayan sa channel na ito kung ano ang nangyayari sa loob ng ating gobyerno at syempre tumutulong na rin sa ating mga mamamayan na malaman ang katotohanan dahil mayroon tayong karapatan na malaman ang tunay na nangyayari sa ating bansa. Ngunit bago natin panoorin ang balita, huwag niyo pong kakalimutan na mag-subscribe sa ating channel at pindutin ang notification bell para lagi kang maging updated sa ating mga bagong videos na ina-upload araw-araw. At sa ating mga solid viewers naman dyan ay maraming salamat naman po sa walang sawang pagsuporta. At syempre, huwag din pong kakalimutan mag-iwan ng like at i-share ang ating mga videos. At kung mayroon ka naman pang opinion, ang ating comment section ay bukas para sa inyong mga hinaing. Ito na nga mga kaibigan, ating panoorin ang buong video. Salamat po muli and God bless! Baka, yan ang nga ba sinasabi natin. Alam nyo ang tawag dyan? Ang tawag ho dyan, Garma's Playbook. Ha, pagka matitiklo na sila, di ba, noong mag-iimbestiga na Senado, ha, pinakawalan ho nila itong si Garma. Maya-maya, nasa Estados Unidos na. Kasi pagka nagpunta sa Senado yung si Rina Garma, mabibisto ho yung mga kabulukan nila dyan sa Tuadcom. Di ba? Pinatakas ho. O, pinatakas, nakatakas. Ang importante, nasa Amerika na, hindi na dadalo sa hearing sa Senado, di ba? Yun ho yun eh. Ngayon naman mga kababayan, itong general na to, na hindi pa pinangalanan, nakalabas na ho ng bansa. Siyempre, no, pagka kasi hindi ho ito pagka ho kasi nahuli ito at sigurado naman di naman magkakaroon ng hearing sa Senado o dyan sa House of Representatives dito sa mga ganitong klaseng issue. Kasi hindi ho nila priority yung mga malalaking nahuhuling ipinagbabawal na pulburon ngayong mga panahon na to. Malay natin, pinahuli talaga yan para yung mas malaking bulto mapalusot. Ito ang sabi ni Ma'am Cathy Binag. So ang tanong, sinong nagpatakas? Pero wag ninyong linlangin ang mamamayang Pilipino. Huwag iligaw ang issue ng Bicam scandal. Ayun, nakala nyo makakaisa kayo dito kay Ma'am Cathy B. Ma'am Cathy B, mega love shoutout. Palakpakan mo muna natin si Ma'am Cathy B. Si Ma'am Cathy B, ano lang yan kumbaga low-key lang yan sa social media pero lakas din bumalagbag niyan. Ang gusto natin itanong dito sa pamunuan ng PNP, ngayon hong lumabas na yung mga ganyang klaseng issue, ano hong gagawin yung hakbang? Kasi ang matindi ho dito, na-i-involve na sa ipinagbabawal na pulburon, matataas na official na ho ng PNP. Yan hong problema natin dyan. Kaya yung sinasabi nitong si Marbil, kesyo nagpapahaba lang ng oras yan, kesyo ganito lang yan, ganun lang yan. Medyo kinakabahan na ho tayo mga kababayan. Parang ang laki na ng problema talaga ng ating bansa ngayong mga panahon na to. Lalo na dito sa dito sa dito sa mga lumalabas na balita na to, nakakabahala na ho mga kababayan. Magkaganon pa man, pagka talagang bangag ang administrasyon, ito ho ang aasahan natin. Ito na ho, punta na ho tayo sa ating main event. Alam ko naman yan lang naman hong hinihintay nyo magsalita. Alam ko naman na itong si Congressman Rodante Marcoleta ang hinihintay nyo dito. Gusto nyo marinig kung paano nyo baligbagin tong issue ng kulang-kulang na Bicam report na pinirmahan at rinatipikahan ng House of Representatives. Ito na, Kung Dante, balagbagan na, umpisa na ho natin to. Wala. Totoong may blanco. Ang pinagbabasihan ko dito, Jen Nelson, Kuya Benny, ay yung kopya na pinadala sa akin. Kasi lahat ng members ng Congress ay mabibigyan ng bicameral report. Kasi kinakailangan i-ratify yun eh. Plenary lang ang magra-ratify. Ngayon, dahil sa i-ratify yan, mapipilitan silang bigyan kami ng kopya. Ngayon, ang kopya po ay pinadala sa amin sa pamagitan ng email. Ngayon, kami mahigit na 300. Okay. Ang nagpadala ng email sa amin, opisina ng Secretary General. So makikita po nyo doon, iba-ibang minuto, iba-ibang oras. Kasi sa 300, di naman yan sabay na maya yun eh. Opo. Sa akin, sa panig ko, dahil letter M ako eh. Na-receive ko, kasi tinignan ko yung oras, na-receive ko December 11, 2024 at 6:27 p.m. sa gabi. Opo. Ngayon,
PM ho ha, hindi AM, PM ho, natanggap nitong si Congressman Rodante Marcoleta yung email na naglalaman ng soft copy ng BICAM report na yan galing kay Secretary General. Tuloy. Hindi, wala ako dun sa Congress nung panahon na yon. Opo. Kasi aaminin ko sa inyo na naunsyamin na ako ng kaka-attend sapagkat yung unang-unang attempt ko lang na magtatanong ako pagdating sa plenary debates, alam naman ninyo ito, ayaw nila akong payagan magtanong. Opo, oo. So sabi ko sa sarili ko, Kuya Benny, saan ka naman nakakitang pagkalaki-laking budget, 6.325 trillion pesos? Bakit naman hindi mo kami bibigyan ng pagkakataon makapagtanong? Alam mo ba kung ano yung subject matter ng unang araw ng tanongan, plenary debates na to? Wala pa kami doon sa mga ahensya ng gobyerno. Wala pa yung NIA. Oo. Wala pa yung Philippine Coconut Authority na yun ang magiging subject matter ng tanungan plenary. Doon pa lamang sa general principles. Kasi doon pa lamang doon sa mga economic indicators, may pagtatalo na sa dibdib ko na hindi tama itong mga macro at saka micro indicators na nakalatag dito na nanggaling sa economic cluster. So meron akong set na mga clarificatory questions. Gusto kong itanong sa kanila kung yung dalawang targets ng pamahalaan, napaka-importante nun, ay ma-achieve by 2028. Ibig sabihin sa katapusan ng administration ng ating Pangulo. Ayaw po nila akong bigyan ng pagkakataong makapagtanong. Dalawang batalyon ang nakahanay doon bago ako makarating. Eh talagang diniscourage nila ako, no? Huwag na kayo magtanong. Opo. Kung ngayon, kung talagang mapilit ka na makapagtanong, humingi ka muna ng Magpaano muna kayo daw. ng permiso mula sa ating majority leader. Oo. Naalala ho natin yon yung ang pumigil ang nakipag-usap sa kanya si Janet Garin. Tapos talagang kitang-kita ho natin na nangangatog ang tuhod nitong si Stella Kimbo noong nalaman nilang magtatanong itong si Congressman Rodante Marcoleta. Ang magtatanong ba naman sa inyo itong si Kong Dante? Ewan ko lang pagka hindi nangatog ang tuhod nyo. Tuloy. Nakaka-insulto yun, Kuya Benny. Saan ka nakakitang meron ba tayong regulasyon na kapag magtatanong ang isa sa amin, kinakailangan humingi ng permiso sa majority leader? Bakit yung mga minority, kamukha ng makabayan black, anytime pwede silang magpalista ron. Bakit ako hindi pwede? Balik tayo dun sa So nawalan na ako ng gana ron. Tinignan ko na lang kung talagang hanggang sa dumating ang BICAM. Palagi kasing nangyayari, kapag yan hinimay ng House of Representatives, ito na, hihimayin uli ngayon ng Senate, iba naman ang kanilang version. Okay. Makikita mo doon sa dalawang version, may pagkakaiba. Yes. Totoo po. Hindi naman lahat ibang-iba. Ngunit, may makikita ka doon, maybe siguro, by way of figure siguro, mga maybe 10 to 15% ang pagkakaiba. Maliit lang din naman pala. Opo. Pero, maaring yung pinag-uusapan natin, yung bilang, pero yung magnitude ng pagkakaiba ka naman malaki. Okay. So, kinakailangan i-reconcile yung dalawa. Paano pagre-reconcile? Tatawag sila ng bicameral conference. Opo. Ayan. Then natapos. Yung bicameral report na yun, Kuya Benny, iraratify ng both houses. So sa panig namin, ni-ratify yon December 11, 2024. Nung makita ko yung kopya ko, in-email sa akin 6:27 ng gabi. Alam mo, Jen, Nelson, anong oras yung actual ratification? Tinignan ko rin So pinakuha ko yung video. Para may compare nyo nga naman. Kasi kung ano yung kinaupo ng speaker, merong relo dito at saka yung video, meron ding may orasan may timer. So tiningnan ko doon, sabi ko doon sa staff ko, bantayan mo hanggang dito, tingnan mo, kasi hindi ko nakikita, maliit Paano kaya natin makukuha yung time pagka yung mismong pinukpok na ng yung gable, ang nagpukpok ng gable si Rodito, ay yung Albano. Si Tony Pet. Tony Pet Albano,
So sabi ng Majority Leader, I move to ratify the bicameral reports, Your Honor. Is there any objection? Hindi, viva voce pala. Opo. Viva voce. Viva voce. Those who are in favor of blah blah blah, say aye. Yan, diba? Those who are say nay. Nanalo yung A. The ayes have it. Pak. Kinuha ngayon yung, kasi maliit eh. Pinakunan ko na litrato, tsaka ang sininag ngayon, alas 7 ng gabi. 7. O, Jen, Opo. kahit na ikaw pa ang pinakamabilis na magbasa at mag-analisa ng mga figures. 647 mo na nyo na-receive. Hindi, 627. 627, opo. Mahigit na 200 pahina yung report na yon. 33 minutes. minutes. Okay. Ngayon, ang napansin ko dun sa huli, wala naman akong pagkakataong mag-object. Wala ako dun eh. Ang dapat na nag-object yung nandun at nakita na nila yun. Kasi nakita ko dun, merong 13 pahina. Doon mismo sa aspeto ng special provision. Dito nagkakaroon ng problema talaga. Pagka sisingitan na nila yung special provision. 13 pahina yun, Kuya Benny. Tingnan mo lahat. Pag sama-samahin mo yung blanco doon sa 13 pahina, 28 blanks. Oo, ngayon, ang tanong natin, bakit na-ratify? May blanco. Ba't walang nag-object? At saka yung kopya ko, kasi pinadala sa akin, Bakit na-ratify kahit blanco? Bakit hindi ka nag-object, Raul Manuel? Ha? Ba't di kayo nag-object? Kayo dyan sa Makabayan Black, nandyan naman kayo. Diba? by email, may pirma. Bibilangin ko per page, nagbabari eh. Merong 13 tao ang pumirma, meron namang 11, merong 12, naglalaro lang doon. Opo. 11, 12, 13, 11, 12, 13, 12, 11, basta ganun. Sa mga tweet, higit sa 10 ang pumirma. Ilan po bang representante ng bawat House at Senado? Ang alam ko, 12 sa Senado, 12 kaya, marigigit pa. Siguro 15, kung minimum of 12, maximum 15. Ngayon, ang kukunin lang naman eh, yung majority eh. Yan po yung tinatawag, para ho sa kaalaman ng ating manonood, yan po yung tinatawag na BICAM, na meron pong representative galing sa Congress at meron ding galing sa Senate, at sila po yung magbubuo niyang BICAM report na yan. So ang blanco kong maliwanag mula po doon sa BICAM report. Nasa BICAM report ang Ayun. mga blanco. Okay, opo. Kasi medyo mapanganib yun eh. Alam ko na meron namang omnibus motion na kapag ka ang layunin ay iwasto lamang yung typographical or grammatical errors, pwede naman eh. Pwede. So halimbawa, makikita mo naman ang subject is plural. Opo. So yung verb mo dapat plural. Di ba? Subject, predicate, relations lang ang pinag-uusapan. Tama naman yun eh. Alangan namang 12 millions. Is common eh. Alam mo, pagka subject mo plural, yung corresponding verb mo, magmamatch doon. Opo. Pwede yun, grammatical. Typographical naman. Oh. 1 billion pesos, kaya peso lang ang nakalagay. Lagyan mo ng S. Yun ang typographical. Pwede yun. Pero ang pinag-uusapan, in relation to, sabi niya ganyan, from letter A, sabi niya ganyan, to blah 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 with the corresponding 795 billion pesos be replaced with, sabi niya pagkatapos merong Blank. ano i-replace mo ngayong amount doon? So from let's say 800 billion to kanyang ganun, Opo. blank. Ngayon, ang magiging problema natin ngayon, kung na-ratify yun, ibig sabihin, yun ang magiging basis ng GAA. Bago siya maging isang tunay na enrolled bill, kailangan Lagyan. lagyan yun. Ngayon, sino naglagay? Yun ang tanong. Yun. Oh, di ba? Lagi ho tayo doon babalik kung sino ang naglagay. Oh, ang tagal na ho natin tinatanong, magdadalawang linggo na tong issue na to. Mapahanggang sa ngayon, hindi pa rin humalinaw sa atin kung sino yung, kung tawagin, technical staff. Balita ho natin, yung mga staff daw na trumabaho dyan, sila daw ilalaglag eh. Oh, yung mga amo, safe sila, ganon. Yang si Kimbo, yang si Saldico, yang si Grace po, o kung sino man yung mga amo ng mga nasa technical staff na yan, safe sila, pero yung mga tauhan nila, sila lalaglag, ganon.
Hindi naman ho yun kakagatin ng ating mga kababayan. Sa ayaw at sa gusto nyo, magpaliwanag kayo, kayong mga amo nitong mga nasa technical staff na to, o kung yung mga nasa technical staff, mga congressman at senador din, anong pinagbasehan nyo, bakit tayo umabot doon sa mga figure na inilagay nyo, doon sa mga blanco, diyan sa bicameral report na yan. Doon ho tayo babalik. Sa ayaw at sa gusto nyo, doon tayo babalik. Bakit tayo napunta dyan sa mga bilyong-bilyong figure na yan? Sinong tinanong nyo? Kinonsultan nyo ba yung mga ahensya ng pamahalaan? Pinapunta nyo ba? Kalagitnaan ng gabi, yung NIA, pinapunta nyo ba dyan? Yung National Irrigation Authority? Pinapunta nyo ba dyan? Yung Department of Agriculture, pinapunta nyo ba dyan sa ano? Dyan sa, tawag dito, dyan sa technical staff, sa pagtitipon-tipon ng technical staff nyo? Hindi ho natin tatapusin itong issue na to. Hanggat hindi nasasagot kung sino ang nagbigay ng figure, kung sinong nag-utos sa technical staff na maglagay doon sa mga blanco na yon. Maging si Kong Dante, taga-House of Representative na yan, pero malamang alam niya yan. Pero yung pinalutang niya na sa ating mga kababayan na mali talaga yung ginawa nila na yon, napakahalaga ho ng mga kababayan. Yun ho talagang, kumbaga, mabubuksan ng kaisipan ng ating mga kababayan na yung ginawa dyan sa budget na yan, meron ho talagang problema. Yung mga trumabaho, meron ho talaga silang tinatago. At kung ano man yung tinatago nila na yan, malalaman ho natin yan sa lalong madaling panahon. Yung naglagay na yun, meron ba siyang authority? Kasi, Kuya Benny, gusto kong emphasize sa ating mga mamamayan, hindi typographical yung isang mahabang ganun na, amount ng pinag-uusapan will be replaced. Kasi nakalagay, halimbawa, 1,942,000,000 to be replaced by blank. O ano namang... kahit sino maglalagay ng amount doon. Opo. Palagay mong merong nag-utos sa kanya. Nari, yung technical staff. Ito, ang ilalagay mo dito, ito, napag-usapan na namin sa ganito, ganyan. Ito yung ilalagay mo dyan. Meron na instruction. Ngayon, hindi alam ng plenaryo yun. So, walang kaalaman yung buong plenary. Lahat ng pagbabago, plenary action. Dapat. Sino ngayon na nag-fill up nun? Dalawa lang kasi ang pwedeng magpalit nun eh. Yung House of Representatives, sapagkat sila yung magpiprint nung GAA. Opo. Pag na-print yun, dadalhin sa record section ng Malacanang, i-receive. Pagka-receive noon, mula doon sa punto na yun, na na-receive na yung final version ng GAB, enrolled bill ang tawag. Naghihintay na ng Pirma ng Pangulo. pagpirma ng Pangulo. Ngayon ang tanong ko, kung hindi sa House, sa DBM, Naku, diba? maganda ho yun Pagkatapos pinila pa ng DBM na, binalik sa pinread ngayon sapagkat pinila pa ng DBM. Hindi ko sinasabing DBM pero dalawa lang ang po pwedeng magpalit. Yari ho itong si dalawa lang ho pala yan, no? Pero yung ang importante dito, kahit na hindi pa natin nalalaman kung sino naglagay, ang importante ho dito, na-establish na talaga na mayroong kulang. Maging itong si Kong Dante, tinignan niya yung sinend na kopya sa kanya, kinumpirma din niya na mayroong kulang dun sa soft copy, natanggap niya sa kanyang email. So yung mga sinasabi ng mga senador at congressman na pinagtatanggol tong budget na to, marami pa ho silang dapat ipaliwanag sa sambayan ng Pilipino. Pero ang sabi nindong kung merong mga technical working group na sinabdivide para buuin ata Computation ng paliwanag nila ko. yung Hindi pa nako-compute. di ba yung BICAM report sa pamamagitan po nung technical working group, parang tatlong technical working group. Palagay mo na 10 technical working group. 10 na ano ngayon? So, ayaw ko lang kung baka yun ang hindi kaya doon nila binuo kung ano yung mga blanco na yun. Kasi pagdating daw po sa tanggapan ng Maaring mangyari yun. Ang sinasabi ko at ang tinatanong ko, yung bang technical working group may authority. Sa plenary ang gagawa. Kasi meron kanya-kanyang responsibilidad yan. Di ba? Ngayon, kapag hindi dinaan sa plenary yan, is deemed illegal. Halimbawa, Yan yung sinasaad ng batas. yung mga blankong yun, merong corresponding na nakalagay na motion. Your Honor, sabi niya ganyan, dahil po
yung pahina ganito hanggang sa pahinang ganyan, may mga 28 na blanco, ito po yung katapat na ilalagay. Yun. I move that this particular sheet of paper be approved by the plenary. Ganun dapat. Ayun! So, yung motion pala yun, Kong. Plenary nga ang magbibigay Sa ng madaling salita, authority. maaaring iisang tao lang ang nagdesisyon yan. Pwede. Merong ganyang... Isang tao o dalawang tao. Hindi ba palagi ko sinasabi sa inyo? Kaya nung ako ay nagkaroon ng unang pagkakataong maka-attend ng BICAM, 15 Congress ito, Jen, Opo. Nelson. Aba, medyo excited ako dahil first time ko, Kuya Benny, maka-attend ng BICAM. Okay, sabi ko. Iba-ibang lugar yun eh. 4 na beses yun eh. Aba, napakasarap ng pagkain namin, Kuya Benny. Ay, oo. Talagang buffet mo eh. Diyan dyan ang mga senador sa harap namin. Opo. Nandito naman kami. Basta mahabang mesa yun kasi Commission 12 o kaya 15. Yan. Basta talagang masasabi ko sa inyo, talagang masarap ang pagkain namin. Natawag na bicameral conference. Aha. Pero hindi konferensya, puro kainan ang ginagawa namin. Wala akong pinag-uusapan eh. Tinitingnan Nakakatawa yun. Kaya pala doon sa nung nagpipicture taking sila, lalaki ng tiyan nila. Wala naman pala silang pinag-usapan, nagkainan lang sila, nag-get together lang pala sila. namin yung 2 tao. Aha. Sa panig namin, nung panahon na yon, ang chairman ng Appropriations Committee, yung namayapang si Nonoy Andaya. Aha. O sa panig naman ng Senado, ang aking kumare, Senador Loren Ligardo. O di pagkatapos na kami kumain, hanapin namin yung 2. Nasaan kayong 2? Ayun, andun sa may... andun ko sa Manila Polo Club. Di ba may garden? Meron pagkalawak-lawak na green na yun, yung pinagano ng golf. Nandun sila sa gitna. Nakaupo doon sa damo, nandun sa... ano kaya kung BICAM ito? Wala naman kaming nalalaman. Yung media, nagkuha ng picture, tapos umalis na. Mas na. Opo. Photo op lang. Ayoko na ako. Yung huling BICAM, hindi na ako sumama. Pero ano ba dapat na nangyayari sa BICAM? Ito sana pinag-uusapan namin. Kamukha ko, halimbawa, may blanco yun. Isa-isahin yung dapat yung ano. Hindi ba ganun dapat? Tapos pipirma kami. ilalagay na lang natin sa usaping literal. Opo. Hihimayin nila isa-isa yan. Ganun dapat. Halimbawa, ito yung napag-usapan, may iba blanco po muna natin, ganito, ganyan. Kasi po, ito, di... O nga, pwede yan. Pero kako, teka muna, ganyan, paano itong gano'n? At least pinag-usapan. Kapag ka, halimbawa, okay na lahat, pipirma lahat na may blanco, pero merong isang papel doon na ipapasa sa plenary bago magtapos. Kinakailangan ma-approve ng plenary na ito yung pinag-usapan ng 2, yung blanco na yung kinakailangan pilapan. Sa mga kapit, merong accompanying seat na yun ang itatakip mo doon sa mga blankong nandun. Wala namang ganun eh. So, sa madaling salita, nagsilbing bulag pa at bingi yung nasa BICAM. Sa Ay, ang nangyaring gusto yun. kong tanongin doon, itong nakapirma, bakit kayo nakapirma, alam niyo blanco yun, wala ba kayong pinag-usapan na kung ano man ang ilalagay niyo dyan, ipa-approve niyo muna sa komite, Tsaka ang bigat bago niyo isubmit yung enrolled bill. Ang bigat ng binitiwang salita ni Super Ate. Kaya niya hindi pinirmahan dahil blanco. May kaya pala merong ilang senador kung na talagang sinabing wala silang pirma no pinakita sa na talagang blanco din yung pirma nila. Alam mo pala, nakita mo pala, ba't hindi ka nag-object? Yun ang sinasabi ko, objectan mo. Kasi pag nag-object ka, hindi mararatify yan. Tama naman yung sinabi ni Kong Dante. Nandun ka, nakita mo, may pirma. Bakit hindi ka nag-object? Senator Amy Marcos? Nandun ka eh. Meron kang karapatang mag-object. Miyembro ka ng Bicameral Conference Committee. Tama si Kong Dante doon. Itong si Kuyang Benny, hindi mo siya super ate. Ano yan, manggang ate yan, manggagamit yan. Kaya nga tayo, nagdududa na ho tayo doon sa hindi niya pagpirma kasi alam niya na talagang pag-uusapan tong issue na to. Malamang sa malamang, yung hindi ho niya pagpirma, ano lang yan, kumbaga para meron lang siyang escape route. Pero sa tingin natin, pabor din niyang si Amy Marcos diyan sa mga nangyari na yan, diyan sa budget. Kasi yan ang gusto ng kapatid niya eh. Di ba? O gusto ng kapatid niya magpulburon. Inaawat ba niya si Marcos Jr.?
Ngayon, ang mga kababayan natin sinasabi, parang wala nang pulburon issue. Magpa-pulburon test ka. Kung talagang malinis ka, sinusuway ba niya itong si Marcos Jr.? Sinasabi ba niya na, oy, Marcos, magpa-pulburon test ka. O Bonget, Ading, magpa-pulburon test ka. Wala ho tayong naririnig. Kasi nga naman, konsentidora itong si kung tawagin nila super ate. Nandun ka, di ka nag-object. Ano ka? Ba't di kami nag-object? Kung nandun ako mag-object. Saan mo siya mag-object? In the first place, hindi na nga ho nag-uusap. Kumakain na Hindi, lang kahit tayo. na. Kahit hindi tayo nag-uusap, alang-alang sa kapakanan ng bansa. Mag-object. Hindi ko naman siya kailangan kausapin bago ako mag-object. Kaya lang, hindi ako nakapag-object. Wala ako doon eh. So, ibig sabihin ko, kasi wala rin, hindi naman kami mababatas, hindi ba kami matin ng BICAM, ano? So, dapat ba doon, ito na yung BICAM, final na ito, baka meron pa ba kayong tanong dyan? Di ba usually ganun na gawin? Dapat nga ganun, sapagkat nga komperensya ng kumbaga, kami yung representasyon nung 4 na buwan na pagtatalo. Ayun, Kasi nga, i-reconcile na lang natin yung conflicting provisions para yung boto namin, Yung iisa na lang. Yun ang katwiran dun eh. So lahat ng hindi pagkakaunawa, ng hindi pagkakaiba doon, bakit sa'yo ganito? Hindi, ganito kasi yan, ganyan. Hanggang sa medyo maayos namin, sige, payag na kayo sa ganito. Kasi ito, panakip natin dito talaga. Pinawasan nyo doon. Dito natin lagyan. In other words, ira-rationalize natin yung pinag-iba ng ating version. Ilalatag na maayos. Hindi sa puro blanco na lang yung... lalo naman siguro hindi nila pinag-usapan kung ano ilalagay doon. Bakit nauwi tayo sa 28? Ito yung pinakamabigat eh. Hindi ko naman sinasabing hindi mabigat yung blanco na medyo mahaba. Kasi sa Ito pa lang si Kong Dante, kumbaga siguro napuno na siya. Binigyan niya ng pagkakataon itong mga congressman na magpaliwanag, yan si Kimbo. Hinintay niya lahat ng pagsasalita ng magkabilang panig dito sa issue na to. Ayan, napuno na yan si Kong Dante. Kaya yan, linabas niya na ho kanya sa loobin dyan sa issue na yan. Ang daming saganang mamamayan, pinanood natin. Hinahapyaw-hapyawan lang yan ni Kong Dante, yung sila Sergeant. Pero dito sa isa na to, binabara niya na ho. Kasi sumagot na yan si Kimbo eh. Di ba sinabi niya, may kulang. Yung technical staff, authorized daw magpalit dyan. Ano sabi nitong si Soto? Hindi pwede. Mag-aral kayo, mali ang ginawa nyo, pero pinagpipilitan pa rin ho nitong si Stella Kimbo. Ngayon mga kababayan, anong araw ngayon? Wednesday? Wednesday ba ngayon? Wednesday. Okay, Wednesday. Thursday bukas, Friday. Next Monday ho, panibago. Meron na naman panibagong development dito sa issue na to. Abang-abang lang ho kayo mga kababayan. laki ng figure, hindi naman pwedeng konti lang ang blanco mo kasi bilyon eh. Trilyon, Kakasya. Hindi, yung karaniwan bilyon eh. bilyon yung bawat ahensya. Ilang ciphers ang bilyon, Kuya Benny? 3, 6, 9, siyam na 0. Siyam. Kasi pagka trilyon, 12 eh, ciphers. Tapos meron ka pang 0.00. Kaya mahaba dapat yung ano. Pero yung sa program appropriation, yung blanco niya ganun lang. Maliit lang. Konti lang. Alam mo kung bakit? Kasi sabi niya, the following should be replaced kanya from A to tapos ganun. Abay, napakarami nung ilang baka B, C, D, F, G. Alimbawa, from A to X, napakaraming... A to Z. Akala mo napakaliit. Pero kasi letter lang ilalagay B, mo. C, D, F, G, H, I, So, J, K. pwede mong itago dyan yung laki ng gusto mong itago. From A, kanya to... Blank. Ganun lang, tapos period. Paano kung Yung hindi pala trillion yun. sa dami ng sinakop niya eh. Yan ang gusto kong pagtatanong sana. Magaling pala talaga. Inisip talaga ng gusto mabuti pala yun. Bakit sasabihin nila, walang blanco? Sino magsasabing walang blanco? Nakalimutan ko lang dalhin eh. Nakita nyo rin, may blanco talaga. Pero mamaya, nasa sasakyan ko, pakikita ko Pero rin. yung blanco daw po yun. Dala-dala ko yung kopya ko eh. Ang blanco daw po kasi ngayon yung ko. Yun ang BICAM. Pero ang punto naman nung nasa Malacanang, walang blanco nung pinirmahan na ng Wala Pangulo. nga blanco sapagkat nung enrolled bill na, meron na nagpilap eh. Kaya tinatanong ko sa'yo, sino ba yung inutusan? Sino ba yung nag-utos? Fill up Yung sa bang blanco. inutusan ngayon? Bilang linaw sa ating mga tagapanood, sa ating mga kapatid, doon sa daan mula sa DBM, Mula sa BICAM. BICAM papuntang DBM, yung dalawang yun, sino doon ang nag-fill up? Yun,
sa gitna nun, sino ang nakialam dyan sa budget na yan? Ako, yari kayo dyan. Ang alam nyo mga kababayan, ay naasam-asam ng administrasyon na to na matigil na ang usapin dito sa issue na to. Gusto ko nila mag-move on na tayo. Meron ng droga na nahuli, meron ng kung ano-ano na ho mga kababayan ng issue gusto nilang pantakip dito. Hindi ho nila matakpan-takpan. Mas umiinit pa ho ang usapin ngayon dito sa ano na to. Kumusta naman ho kaya ang trust at approval rating ni Tambaluslos at ni Marcos Jr. sa mga susunod na maglalabas ang survey. Ngayon, pagka dyan sa mga survey na yan, hindi tayo nakakita ng malaking pagbagsak. Meron ho talagang problema. Linuloko na ho kayo sa budget pa lang ngayon, pinagkakatiwalaan nyo pa. Meron ng problema. Ang hindi dumaan sa plenaryo. Ayun. Kasi kailangan dumaan sa plenaryo yun pag may binago ka riyan eh. Yun. Kasi sa legal, tawagin yung blanco. Hindi naman, pagka legal, hindi mo sasabing blank eh. Material particular, sabi niya. So, ibig sabihin nun, blank. Lacking in material particular. Wala eh. Ang problema kung nag-resign na po, nagbitaw na bilang chairman ng APRO yung chairman ninyo eh. So, anong problema nun? Hindi ka ba nakapirma ron? Ay, nakapirma ho Hindi kaya siya. siya nakapirma? Wala pa, nakapirma siya doon ko. Okay, Kasi wala mas na. experience na dati, dalawang chairman lang ng APRO nag-uusap eh. APRO ng Senate, saka APRO ng Ako, Lower House. kaya ko sinasabi na dalawa lang tao nag-uusap. Sapagkat nakita ko mismo, nandun ako. Yung time yun, yung time yun. Maski yung isang nagsusulat sa isang dyaryo na malapad, nabasa ko, a conference of two. Sabi niya eh. So palagay ko, siya rin alam niya, hanggang ngayon nangyayari yun. Ang sinasabi ko sa inyo, 15 Congress, 19 Congress ngayon. So, Kung nakita ko ilang kongreso na nangyayari. palaging ganun eh. Kaya nga, ang palagi kong ina-advocate, Tandaan nyo, kada kongreso, ilang taon ba kada kongreso? 3 taon kada kongreso, 15 congress yun. Ngayon, 19 congress. Ilang taon na hong kalakaran yan. Kada congress, meron ho silang 3 budget na ipinapasa. From 15 Congress, ngayon 19 Congress, mantakin nyo yun mga kababayan, gaano katagal na ho tayong linuloko nitong mga congressman na to, mga senador na to, nitong pamahalaan na to, itong itong sistema na to. 'Di ba? Sila lang ang tipong parang kumpanya nila yung gobyerno eh. Yung tipong magkano kita natin, magkano kikitain natin, magkano maninenok natin. Nelson eh. Di ba sabi ko, tanggalin na lang natin, Kuya Benny, Yung BICAM. yung BICAM. Una, wala namang BICAM sa nakasulat sa saligang batas eh. Well, sa liwanag ng nangyayari, hindi naman talaga bicameral conference. Pero yung Nagkakainan kami. plenary, yung plenary deliberation na yun, nakasaad mo ba sa batas yun? Yung plenary na mag-a-approve talaga ng budget. O talagang plenary action lahat yan. Plenary action, yung nasa batas, bakit hindi natin ginawa? Yung wala sa batas, yun yung ginagawa natin. Yun ang sinasabi ni Kong Margaret. Kasi kung wala ng BICAM, yung dalawa na lang, hindi na BICAM ang tawagin. Magtawag na lang kung sino yung gusto, pero hindi BICAM. Pilitin natin, Congress. Pag Congress kasi, 2 kapulungan eh. Tama po. O magsakit kayo, kumuha kayo ng 2 tao nyo, 2 tao rito. Ito na lang, hindi natin pinagkakaintindihan. I-reconcile natin yung hindi na Madali lang ito. Pagkatapos, magtawag na tayo ng plenary ngayon. Approbin nyo, approbin namin. Ganun lang. Pero kung magtatawag ng bicameral conference na hindi naman talaga sila nagko-compare. Hindi, pero ngayon, Kong, moving forward tayo, kinisyon ito sa Korte Suprema, ang problema ito, pagka ito po'y nabalam, ang masasakripisyo pambansang budget natin, Kong. Hindi siya mababalang pa ngayon. Wala pa namang aksyon ng Korte. Kapapay lang yata ng petition. Hindi ko alam kung kahapon yun. Sasagot pa yung sasagot pa yung kung sino yung inasunto. Ang inasunto yata ang Senate President, ang House Speaker, at saka yung ating Executive Secretary. May proseso naman yan, alam nyo naman eh. Ang sasagot ngayon, sapagkat ang tagapagtanggol, ang abogado ng gobyerno, Solicitor General. So gagawa pa rin sagot. So, habang walang ginagawa, sana man lang kung hindi ko sinabasa yung petition eh. Siguro, hindi naman siguro humingi ng TRO.
At palagay ko, hindi naman magtitiaro ang ano, sapagkat, teka muna, hindi, Yun ang naman, apo ko, hindi kami magtitiaro sapagkat alam naman natin gumagana ang ating pamahalaan. Kapag tiniaro namin, hindi wala nang gastusan dyan. So yun ang nga po Baka mapilay naman ang... yun ang magiging problema natin doon kung kasi kung pagka ito'y nabalam, ang pabas ang budget natin